Alam mo, may tanong ako para sa'yo. Gaano ba dapat kalalim yung sugat ng nakaraan? At gaano katindi yung awayan nyo ngayon para masabi ng batas na, mukhang wala ng pag-asa tong pagsasama na to? Oo nga, mabigat na tanong yan. At yan mismo yung naging sentro ng isang kaso na medyo naging viral pa nga sa Korte Suprema. Exactly. Kaya naman, magandang araw sa iyo. Sisirin natin ngayang ang kaso ng Republic of the Philippines laban kina Ariel S. Calingo at Cynthia Marcelana Calingo. Ito yung GR number 212717 na luhabas noong November 23, 2022. Tama. Ang misyon natin dito, himayin talaga yung mga detalye. Bakit ito mahalaga? Paano nito parang binago yung pagtingin natin sa psychological incapacity? Oo, lalo na yung sa Article 36 ng Family Code, di ba? At anong ibig sabihin nito para sa mga relasyon dito sa Pilipinas? Sige, umpisahan natin sa simula. Paano ba nagkakilala sina Ariel at Cynthia? Nagsimula sila matagal na, 1978 pa. Medyo may konting twist kasi si Cynthia noon, girlfriend pa ng kaibigan ni Ariel. Ah, talaga? Okay. Oo, pero naghiwalay sila nung boyfriend niya, tapos yun na sila ni Ariel ang naging magkasintahan. Nagpakasal sila sa sibil February 5, 1980. Pero parang hindi naging smooth sailing agad. May mga reklamo do si Ariel. Oo, marami raw. Sabi ni Ariel, si Cynthia daw, mahilig makipagchismisan, tapos basa lang daw ng comics. Palaaway din daw sa kapitbahay. Nako. Kaya nga daw palipat-lipat sila ng tirahan Yun ang sabi ni Ariel. Teka, pero kung ganun na pala yung simula, bakit nagpakasal pa sila ulit? Sa simbahan. 1998 pa yun, di ba? Ang tagal na nun. Yun mama nagpakasal pa rin sila sa simbahan. Pero lumabas na 5 buwan na palang buntis si Cynthia noon. At ayon pa rin kay Ariel, wala pa ring pagbabago sa ugali. Walang improvement. Parang ganon. Tapos dumagdag pa raw yung issue ng infidelity. 2 beses daw. May isang kapitbahay, si Noli, na umamin pa raw na siya ang ama nung kambal. Grabe. Tapos may isa pa, si Louie, kapitbahay din. Nahuli daw mismo ni Ariel sa ilalim ng kama nila. Ay naku. Tapos may kwento pa daw ng kutsilyo. Totoo ba yon? Meron daw. Nag-away daw sila dahil pumutok yung pressure cooker. Tapos sa galit daw ni Cynthia, binato niya ng kutsilyo si Ariel. Ha? Seryoso? Oo, pero buti na lang daw sa pader tumama. Dahil sa lahat ng yan, nag-file na si Ariel ng petisyon para mapawalang bisa yung kasal nila, Declaration of Nullity. Siyempre, para mapatunayan niya lahat yan, kailangan niya ng ebidensya. May kinuha siyang psychological evaluation, tama? Ano ang findings? Tama. Kumuha siya ng evaluation kay Dr. Arnulfo Lopez. Ang naging findings kay Cynthia, borderline personality disorder na may kasama pang histrionic personality disorder features. Pwede mo bang i-explain yan sa masimpleng paraan? Ano ibig sabihin niyan sa ugali niya? Basically, based sa report, parang sinasabi na si Cynthia medyo severely immature daw. Hirap mag-maintain ng stable na relasyon, tapos yung galit, inappropriate or intense, yung paghagis ng gamit. Kasama na yung kutsilyo doon? Malamang. Tapos yung acts of infidelity, yung 2 lalaki, severely impulsive daw, kaya siguro palaway sa kapitbahay, tapos severely stubborn, irresponsible daw as asawa, inuuna chismis ka sa pamilya, at yung histrionic behaviors, yung parang laging gustong siya yung center of attention, pero walang remorse o pagsisisi. Malalim pala. May sinabi ba kung saan nanggaling yon? Root cause. Yung sa dysfunctional na pamilya nung bata pa siya. Broken family daw, tapos may kwento ng inaabusong ina, at parang may sinasabi pa na yung ina daw, binibigay siya sa lalaki kapalit ng pera. Medyo mabigat yung background. Grabe nga. So ano ang naging final recommendation ng doktor? Dahil doon sa findings, ang recommendation ni Dr. Lopez ay annulment na. Kasi yung psychological incapacity daw, permanente na, incurable, at nandyan na bago pa man sila ikinasal. Existing prior daw. Okay.
Pero alam naman natin, hindi porket may findings yung psychologist, automatic approved na sa korte, di ba? Anong nangyari sa RTC? Tama ka dyan. Pagdating sa Regional Trial Court o RTC, ni-deny yung petisyon. Sabi ng RTC, parang kulang pa raw yung ebidensya. Hindi raw sapat na mapatunayan na yung mga defects ni Cynthia nandun na talaga before the marriage. Yung tinatawag nilang juridical antecedents. At hindi rin daw clear na incurable ito. So hindi sila basta naniwala sa report lang. Parang ganun. Pero umapela si Ariel. Pag-akyat sa Court of Appeals o CA, nag-iba ang ihip ng hangin. Binaliktad ng CA yung desisyon ng RTC. So pinagbigyan ng CA. Oo, granted yung annulment. Sabi ng CA, sapat na raw yung kabuuan ng ebidensya, yung infidelity, pagiging palaaway, yung mga testimonya. Para sa kanila, naipakita na yung psychological incapacity. May sinabi pa nga yung CA na baka delikado pa kung ipagpapatuloy yung kasal. Baka mauwi sa trahedya. Wow! RTC denied, CA granted. Natural, aakyat talaga yan sa Supreme Court. Ano naman ang naging unang hatol ng SC? Kasi may initial decision pa sila, di ba? Meron. Yung initial decision ng SC, March 11, 2020 pa yun. Kinatigan nila yung RTC. Meaning, binaliktad nila yung CA at dinismiss ulit yung petition for nullity. Bakit daw? Anong rason ng SC noon? Ang rason nila noon, nakasandal pa sila dun sa lumang doktrina, yung mahigpit na Molina Doctrine. Sabi ng SC, hindi pa rin daw sapat yung assessment ni Dr. Lopez. Kulang daw sa corroborative evidence, lalo na para patunayan yung juridical antecedents na nandoon na yung problema bago pa ikasal. So parang balik sa sinabi ng RTC? Oo, sabi pa nila hindi raw sapat yung infidelity lang. Kailangan daw talaga sundin yung striktong requirements ng Molina, yung kailangan halos medical or clinical identification ng disorder, may expert proof, at mapatunayan medically na incurable. Napakahirap i-meet nun. Mukhang napakahirap ngang akala mo tapos na, pero hindi pa pala give up si Ariel. Hindi pa. Nag-file siya ng motion for reconsideration. At dito na yung exciting part. Kasi habang nakabinbin yung motion niya, biglang lumabas yung bagong landmark case na Tan Andal v. Andal. May 2021 yun. At itong Tan Andal, binago niya yung landscape. Nirecalibrate niya yung Molina guidelines. Ito yung malaking pagbabago. Ano ba yung mga key changes na dala ng Tan Andal kumpara sa Molina? Marami at importante. Una at pinakamalaki siguro, nilinaw ng Tan Andal na ang psychological incapacity under Article 36 ay legal concept, hindi na siya strictly medical or clinical. Okay. So, hindi na kailangan yung diagnosis ng specific mental disorder. Hindi na raw kailangan. Ang focus daw dapat ay sa personality structure ng tao na nagpapakita ng dysfunctionality, yung kawalan ng kakayahang gampanan yung essential marital obligations. Pangalawa, hindi na raw exclusive sa expert like psychologist or psychiatrist ang pagpapatunay. Pwede na raw yung testimonya ng ordinary witnesses, mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na nakakakilala sa kanila. Mas practical yun, di ba? Kasi sila yung nakakakita ng araw-araw na buhay. Exactly. Pangatlo, yung konsepto ng incurability. Hindi na raw ito medical incurability. Legal incurability na. Ang ibig sabihin, titingnan kung yung incompatibility ba ng personalities nilang mag-asawa ay irreparable na, specifically sa kanilang relasyon. Yung bang mismong pagsasama nilang dalawa ang wala ng lunas. Hindi na kailangan ng medical certificate na incurable for life yung tao. So parang pagtanggap na may mga match na talagang hindi uubra at hindi na dapat pilitin. Parang ganun, mas realistic, di ba? Yung gravity o bigat, kailangan pa rin daw, pero hindi na kailangan kasing level ng matinding sakit sa pag-iisip. Basta hindi lang simpleng refusal or neglect o difficulty. Yung juridical antecedents, kailangan pa rin patunayan na may ugat bago ikasal. Pero mas maluwag na rin ang pagpapatunay. Hindi na kasing higpit ng dati. Okay. At yung standard of proof, ano na ngayon?
Ang kailangan na lang daw ay clear and convincing evidence. Hindi na proof beyond reasonable doubt tulad sa criminal cases, pero mas mataas kaysa preponderance of evidence lang. Malinaw. So, gamit na itong bagong Tan-Andal Doctrine, binalikan ng Supreme Court yung motion for reconsideration ni Ariel. Ano na ang naging final ruling nila noong November 2022? Ayun na nga, sa final ruling nila, pinagbigyan ng Korte Suprema yung motion for reconsideration ni Ariel, binaliktad nila yung sarili nilang initial decision, yung nag-dismiss, and reinstated nila yung decision ng Court of Appeals, yung nagpapawalang bisa sa kasal. So, finally, annulled na yung kasal nila. Oo, ang rason ng SC, using the Tan-Andal guidelines, na-satisfy na raw yung mga requirements. Naging napaka-importante dito yung testimonya ng isang uncle-in-law ni Cynthia, si Elmer Sales. Nakakilala daw siya kay Cynthia mula bata pa. Ito yung nagpatunay ng juridical antecedents. Yun na nga. Dahil sa testimonya niya at sa iba pang ebidensya, naging clear and convincing na raw yung patunay tungkol sa personality structure ni Cynthia, yung legal incurability kasi 20 years na silang hiwalay at may hostility pa rin, so irreparable na talaga yung relasyon nila, at yung gravity ng actions niya. Pasok na sa Tan-Andal. Ang laking bagay talaga ng Tan-Andal. So, para masummarize natin, ano yung mga pinaka-importanteng aral or key takeaways na dapat nating matandaan mula sa kasong ito ng Kalinggo? Siguro, 4 na pangunahing puntos. Una, yung psychological incapacity. Art 36. Linawin natin ulit, legal ito, hindi medical term. Hindi kailangan ng mental disorder. Ang focus ay sa epekto ng personality mo sa kakayahan mong gampanan yung mga obligasyon sa kasal. Okay, legal, not medical. Ano pa? Pangalawa, Tan-Andal over Molina. Ito ang sinusunod ngayon. Mas maluwag, mas nakatutok sa personality structure, sa dysfunctionality, at tumatanggap ng clear and convincing evidence mula sa iba't ibang sources, hindi lang sa expert. Mas holistic yung approach. Pangatlo? Yung patunay sa nakaraan, juridical antecedents, kailangan pa rin, pero hindi na kasing hirap patunayan. Pwedeng gamitin yung testimonya ng mga ordinaryong taong nakakakilala sa'yo noon pa man, tulad ng uncle-in-law sa kaso. Makes sense. At yung pang-apat? Yung walang lunas na legal incurability. Yung incapacity, may tuturing na incurable sa legal sense kung yung mismong relasyon ninyong mag-asawa dahil sa magkaiba ninyong personality structures ay sira na talaga at wala nang pag-asang maayos pa. Irreparable na specifically for the two of them. Malinaw na malinaw. Talagang makabuluhan itong kaso ng Kalinggo at yung epekto ng Tan-Andal Doctrine. Alam mo, napapaisip tuloy ako, para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang? Yung pagpapanatili ba ng kasal, ano man ang mangyari, yung pagiging sagrado nito? O yung pagkilala na may mga pagsasamang sa simula pa lang, mukhang hindi na talaga para sa isa't isa? Pwede mong ibahagi ang saloobin mo sa comment section. Oo, magandang pagnilayan yan. At iiwan din namin sa iyo itong isang hamon sa pag-iisip. Habang nag-e-evolve ang batas, tulad ng nakita natin sa Tan-Andal, para mas matugunan yung realidad ng mga relasyon ng tao, paano kaya nito binabago yung balanse? Yung balanse sa pagitan ng pagprotekta sa institusyon ng kasal at sa kabilang banda, yung paggalang sa karapatan ng bawat tao na magkaroon ng buhay na may dignidad at malaya sa anumang uri ng abuso o pagpapahirap sa isang relasyon na wala ng patunguhan. Isang malalim na usapin talaga. Para hindi ka mahuli sa mga ganitong paghimay ng mga mahahalagang kaso at konsepto, i-click mo na yung subscribe button para dito sa The Deep Dive. Maraming salamat sa iyong oras.